Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Opisyal nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa China. Ang ipinoprotesta ang AI-generated video ng isang pahayagan sa China kung saan ang mga Pilipino tila ginawang unggoy. Racist yan ayon sa Philippine Coast Guard. Sabi naman ng National Security Agency, ang nararapat ay respetuhin ng China ang international law. At yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Unang tingin pa lang, kapansin-pansin na ang kasuotan ng unggoy na tampok sa AI-generated animation na ito na nakapost sa social media page ng China Daily, isang state-owned na English newspaper sa China. Nakabarong at nakasuot ng salakot. The world's most wobbly karaoke stage. Go on! Start singing! Ang nagdidikta sa unggoy na kumanta, nakasuot ng suit na may nakasulat na USA at Japan. We attempt to bypass China. Pero dahil mali raw ang kinakanta ng unggoy, Stupid monkey! We gave you the other lyrics! ang kodigo may nakasulat na South China Sea Arbitration Award. Maya-maya pa, Wait! This wasn't in the script! ang unggoy na winater cannon, nagpalutang-lutang na lang sa dagat at kinausap ng balyena sa basurang papel na hawak nito. More litter that too. Unang inalmahan ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela ang video. Ayon kay Tariela, inilabas ang naturang AI-generated cartoon para sumabay sa ika-10 anibersaryo ng UN arbitral ruling na pabor sa Pilipinas kontra China. There's no denying na Pilipino talaga yung pinuportray nila doon eh. Kasi nakabarong Tagalog, may karaoke, tapos ang pinag-uusapan dito ang script daw ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay Tariela, matinding racism ang ipinapakita sa cartoon. Ang pagkakaintindi ko dito, ang baba ng tingin ng Chinese government sa atin. And para sa akin, ang ikumpara, ang physical features natin as unggoy is napaka-racist. No? Walang puwang na ito sa ugnayan natin ngayon sa modernong panahon. Ang China Daily ay isang state-owned and operated na media entity sa China. At ang pinapalabas nito is always approved by the Chinese Communist Party itself. Panawagan ni Tariela, kondinahin ito ng lahat ng Pilipino, kabilang na ang ilang senador na hiniling na mag-sorry siya noon sa China dahil sa ginamit niyang karikature ng leader ng China. I'm hoping that they're also going to ask the Chinese government to apologize to the Filipino people sa pambababoy nila sa ating pagiging Pilipino. Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. Direkta ring inareklamo ang issue kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Sumunod na rin ang Embahada ng Pilipinas sa Editor-in-Chief ng China Daily para tanggalin ang anilay demeaning, dehumanizing at racist depiction ng mga Pilipino. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, ang pangungutya sa 2016 Arbitral Award at ang anyay glorification ng video sa karahasan laban sa mga Pilipino at mga sundalo nito ay nagpapakita lang ng kawalan ng moralidad at talino ng anyay propaganda machine ng China. Para naman kay Attorney J. Batong Bakal ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, insecure lang ang China na makita ng buong mundo na talagang Pilipinas ang nasa tama, kaya nila ginagawa ang mga ganitong propaganda. Kaya naman po kasi sila kumbaga nagpapalakas ng kanilang mga taktika na ganito. Palagay ko kasi nakikita nila na una hindi nga tayo tinatalaban ng mga estilo nila. No? Style nila bulok kasi. Nanawagan din si National Security Council Secretary Eduardo Oban Jr. sa China na iwasan ang paggamit ng anilay state-sponsored propaganda para mangmaliit ng sinumang tao. Dapat daw isang tabi ng China ang anyay last refuge nitong pangiinsulto at sa halip ay magpakita ng pagpipigil, pagiging responsable at paggalang sa international law na nagbubuo ng kumpiyansa at kooperasyon sa mga bansa. Wala pang tugon sa issue ang Chinese Embassy. Rafi Tima, nakatutok, 24 Oras. Dahil sa nagpatuloy na namang gulo sa pagitan ng Amerika at Iran, big time ang nakaambang taas presyo sa diesel. Mahigit 10 piso ang inaasahan sa diesel at kerosene, habang 4 na piso naman ang posibleng dagdag sa gasolina. At ayon sa Department of Energy,
posible pa yang tumaas pagkatapos ng trading day ngayong araw. Nagbabalik si Rafi Tima. 3 buwan pa lang mula nang bahagyang bumaba ang presyo ng langis bunsod ng ceasefire sa giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero ayon sa Department of Energy, maghanda sa muling pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang inaasahan natin, kahit 4 na araw pa lang ang dumadaan dun sa trading prices na compute natin, ang gasolina will range an increase of 3 to 4 pesos per liter. Diesel would be 10 to 11 pesos. Kerosene would be 11 to 12 pesos. Posible pa raw itong tumaas pagkatapos ng trading day ngayong araw. Ang dahilan, ang muling pagsiklab ng missile attack sa pagitan ng Amerika at Iran. Well, napakalaki ho. For example, ang diesel na lang, ang itinaas ho ng average of the 5-day trading last week versus these 4 days this week, ay umaabot ho ng $23. Yun ho, kalaki ang itinaas in a matter of 4 days. And the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Ayon sa US Central Command, ang bagong bugso ng mga pag-atake ay para pahinain ang kakayahan ng Iranian military. 6 na gabi na rin daw itong tuloy-tuloy, kung saan kabilang pa sa kanilang pinunteriya ang ilang tulay sa Iran. Sa kabila ng tensyon, iginit ng Amerika na nananatiling bukas ang Strait of Hormuz sa mga barkong hindi bibiyahe papunta o galing sa Iranian ports. Naroon din daw ang US Navy para tiyakin yan. Pero apektado pa rin ang presyo ng world crude prices. Dahil sa hindi pa rin matapos-tapos na krisis, tuloy pa rin daw ang programa ng gobyerno para matulungan ng mga sektor na direktang apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kanina na nagkaroon ng alignment meeting yung DOE, LTFRB, Land Bank at Office of the Executive Secretary, wala hong policy direction na ihinto yan, tuloy-tuloy pa rin ho yan. At mas lalo na hong kailangan yan ngayon na bumabalik ulit tayo sa 80 to 90 peso per liter na range. Ang taxi driver na si Mang Jimmy, hindi na raw umaasa sa ayuda. Wala nga daw siyang nakuha noong mamigay ang gobyerno nito. Sa linggong nasa 70 piso pa lang ang kada litro ng gasolina, hirap na raw siyang magbayad ng boundary sa kanyang taxi. Paano na lang daw pag tumaas pa ito sa susunod na linggo? Sa pagtaas ng gasolina, pati kami hindi na nakaka-boundary, minsan 2 beses sa 1 linggo lang nakaka-boundary. Magkano na yun ang nauuwi niyo sa pamilya? Ay, nauwi sa pamilya na lang 300 kasi kumakain pa kami sa labas. Kaya nangyayari, parang hindi na kayang bumuhay ng pamilya. Bukod sa mga driver sa bansa na lubhang apektado ng kaguluhan sa Middle East, mahigit 3,000 Filipino seafarers ang direktang apektado ng hindi pa rin matapos-tapos na gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, wala naman sa panganib ang mga ito pero hindi lang makaalis ng Persian Gulf. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Abiso po sa mga biyahero, lalo sa mga magmamaneho ng sasakyan ngayong weekend, siguruhing nasa kondisyon ang sasakyan at ang sarili. Sa nangyaring karambola sa EDSA, isa sa tinitignang mitya, ang SUV driver na nakainom umano. Ang isa sa kanyang mga sakay, pumanaw, habang may 7 iba pa na sugatan. At nakatutok si James Agustin. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa bahaging ito ng EDSA Oliveros Drive sa Quezon City kaninang pasado alas 5 ng umaga. Nang biglang sumulpot ang nakatagilid na SUV, umikot ito at napaatras pa. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay ng 2 motorsiklo na tinamaan ng SUV. Damay pati ang isang taxi. Natuklap ang bubong at nabasag ang windshield ng SUV. Nabangga nito ang 4 na sasakyan. Maliban sa 2 motorsiklo at taxi na nakuna sa CCTV, unang nasalpok ang isang pickup. Ayon sa driver ng pickup, ilang beses nagpaikot-ikot ang SUV. Pagtumbok niya sa pickup ko, nakita ko talaga, tumawag talaga siya. Umikot siya, pag-ikot niya, dito na siya na yung mga motor, tapos yung taxi yung sinagi niya. Buti na lang, pag sapol niya sa akin, nagka-brake ko agad. Kasi kung di ko nakasapol, o di ko nakabrake, doon siya sa ibabaw ng pickup ko. Ang lakas yung takbo, talon niya. Yan din na lumalabas sa imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector 1. Itong SUV bumangga sa likod ng pickup hanggang sa nawala siya ng control hanggang sa nabangga na niya yung 2 motorsiklo at ang isang taxi. Isinugod sa ospital ang 8 nasugatan sa insidente, kabilang na ang 3 sakay ng SUV.
ang taxi driver at 4 na sakay ng 2 motorsiklo. Yung mga biktima natin or yung mga ibang pasahero, driver, nagtamo sila ng mga gasgas sa kanilang mga katawan. Pero yung isang sakay ng SUV ang tinitignan natin dahil medyo critical ang kanyang kalagayan. Pero kaninang bandang alas 11 ng umaga, pumanaw ang isa sa mga sakay ng SUV ayon sa pulisya. Iniimbestigahan ng QCPD kung nakainom ang driver ng SUV na nagpapagaling pa sa ospital. Base sa investigasyon namin at sa investigador ko, may mga indikasyon na nakainom yung driver ng SUV. Pero sa ngayon, magre-request pa rin tayo sa Land Transportation Office ng ABATES para masigurado natin na kung talaga nakainom yung driver ng SUV. Alcoholic breath analyzer. Maagang nagdulot ng traffic sa northbound lane ng EDSA Balintawak ang aksidente na nasakop ang 2 lane ng kalsada. Umabot ang tail end ng traffic sa Dario Bridge. Mag-alas 6:30 ng umaga nang maigilid ang mga sasakyan na nasangkot sa aksidente. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, iniwan ng walang paalam at makakain ang 3 menor de edad na magkakapatid kabilang ang 8 buwang gulang sa kanilang bahay sa Pililla, Rizal. Sinagip sila ng mga otoridad at nakasamang muli ang kanilang kuya na naglayas umano dahil sinasaktan ng kanilang tatay. Nakatutok si Bam Alegre. Narescue na ng Barangay Bagong Bayan na nag-viral na 3 magkakapatid na inabandona umano ng mga magulang sa kanilang inuupahang bahay. Ayon sa mga otoridad, 2 araw nang iniwan na walang makain ang babaeng 8 years old, lalaking 6 years old na may kapansanan at sanggol na 8 months old. Nakahiga po siya sir sa kama, yung isa, hindi, may kapansanan pa yung isa. Yung isa naman po ay dapat po sa flooring. Sa kagustuhan po ng ating mga MSW, tinulungan po kami. May nagmamagandang loob lang daw ng mga kapitbahay na nagbibigay ng pagkain sa kanila. Ang mga kapitbahay din na nag-post sa sitwasyon ng mga bata kaya naipagbigay alam ito sa mga otoridad. Pansamantala silang nasa barangay sa pangangalaga ng mga municipal social worker. Ayon sa kwento ng 8-year-old na babae, tulog daw sila nang umalis ang kanilang nanay at tatay. Ang sagot lang po sa amin ng batang babae po sir ay hindi rin po nila alam kung bakit sila iniwanan. Sa mga report po sa amin, sir, yung basta na lang daw po iniwanan ng magulang yan na walang pasabi. Dito sa barangay, nag-reunite ang 3 at ang kanilang kuya na 14 years old na naglaya sa bahay dahil sinasaktan daw ng ama ayon sa babaeng 8 years old. Pinapahanap na ng lokal na pamahalaan ng mga magulang. Hindi patukoy ang dahilan kung bakit inabandona ang mga bata. Sabi nga inabandona nga raw po ng magulang, kami naman pong mga BPSO, pag ganyan pong kailangan ng tulong, kami po hindi po nagpapatumpik-tumpik. Ang kuwan namin, purpose po sa aming trabaho ay pakatulong. Bam Alegre, Nakatutok, 24 Oras. Nasa preliminary investigation na ang Ombudsman kaugnay sa reklamong obstruction of justice laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa 3, tanging si Padilla lang daw ang nang-isnab sa inihinging counter affidavit ng Ombudsman. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court nitong Miyerkules, idinaing ni Senador Robin Padilla ang tila panggigipit umano sa ilan sa kanila. Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating 2 senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa Ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. Walang binanggit si Padilla kung ano ang natanggap nila ni Cayetano galing sa Ombudsman. Pero may iniimbestigang reklamo ang Ombudsman na inihain ng Grupong Tindig Pilipinas para sa obstruction of justice laban kay Cayetano, Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Dahil sa umunoy pagharang nila ng pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court at pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
Nasa preliminary investigation na ang reklamo o panahon kung saan tinitingnan ng Ombudsman kung may kasong maihahain sa korte laban kina Cayetano. Humingi na ng counter-affidavit o tugon ng Ombudsman sa tatlo. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, naghain na ng kanyang tugon si Cayetano na kinumpirma ng mga abogado nito na isinumite ng July 8. Humingi naman ang palugit si Aplaska pero nakapagsumite na rin daw ito ng kanyang panig noong July 9 ayon sa kanyang abogado. Pero ayon kay Remulla, hindi pa rin daw nagsumite ng kanyang tugon si Padilla. Tapos na ang 15 araw na palugit para rito. Surprisingly, one person has chosen to ignore the Ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of the persons who are charged with him. That's the best he can do. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kung hindi magsusumite ng kanyang panig si Senador Robin Padilla, ay re-resolbahin nila ang reklamo ng hindi makakasama ang depensa ng senador. He chooses to ignore the Ombudsman, then so be it. Wala siyang defense. He can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it. I don't know if he's being given any legal advice. Hinihingan pa namin ng panig si Padilla. Kung matanggap na ng Ombudsman ang panig ng mga inireklamo, ay maituturing ng submitted for resolution o re-resolbahin na ng Ombudsman ang reklamo. Wala namang binigay na petsa si Remulla kung kailan ito matatapos at maihahain sa korte kung may kaso nga. Itinanggi naman ni Remulla na ginigipit nila sina Cayetano at Padilla. That's the way it is. Lahat naman dinatamaan dito. Wala namang sinisino to. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Isa pang suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang sumuko sa pulisya kaninang umaga. Ayon sa pulisya, siya si alias Eden na nagsilbi umanong lookout at kasama rin sa mga nanloob sa bahay ni Carpenter sa Negros Oriental. Dahil dito, naging malinaw sa pulisya na hindi lang pala 4, kundi 5 ang sangkot sa krimen. Kahapon, naaresto na ang 3 sa mga suspect habang isa pa ang patuloy na pinaghahanap. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Puksaan malala sa Task Force Firewall dahil sa hinahangaang fight scene ni Cheska Fausto at Kylie Padilla. Intense din ang confrontation scene with Luis Hontiveros na si Kylie ang isa sa mga nagsulat. Makichika kay Aubrey Carampel. Come on, Isa. Stop being so dramatic. It was all fun and games. Fun and games. Malandi ka! Ika nga, walang sikretong hindi nabubunyag. At ang secret affair ni na Martin at Leila, na bisto na ni Captain Isa. Ang taas na sana ng respeto ko sa'yo. Isa ka sa pinakamagaling sa firewall. Pero pangkabit ka lang pala. Ha, ganon. Kaya naman, hindi simpleng catfight ang napanood ng mga kapuso sa GMA Primetime. Kundi matinding sagupaan. Sa pagitan ng 2 agent ng Task Force Firewall. Bakit ba ako'y ginaganto mo, ha? Dapat ni Martin! Ang intense na puksaan ng legal wife at third party. Ramdam sa gigil ng netizens online. Ang clip ng fight scene, umani agad ng more than 7 million views in less than 24 hours simula noong ma-post sa Facebook. Samut-sari rin ang good comments kay Kylie Padilla at Cheska Fausto. Pabirong hirit ng isang netizen. Pasalamat ka raw, Cheska, at hindi hawak ni Kylie ang brilyante. Kung ang netizens na pahanga, mas lalo ang co-stars nilang nasa set at napanood live ang kinukunang eksena. Kakaiba yung Cheska doon parang yun yung epitome of... Epitome! Kumusta naman kaya sina Kylie at Cheska after ng take? Yeah! It's so wet! Ayun! Naglaro pa nga na parang mga bata. Pero syempre, hindi rin nakaligtas sa galit ni Isa ang mister na si Martin, played by Luis Hontiveros. Pakinggan mo ko, Isa. Hindi ko siya minahal na tukso lang ako. She just made me feel good nung wala ka. Sa behind the scene, kitang nadala ng emosyon ng dalawa. Isa? Nananakit?
Very amihan, ha? Grabe sa akin. Rewarding para kay Kylie na nagustuhan ng marami ang confrontation si ni Isa at Martin. Dahil di lang siya umarte, co-writer pa. Isa. Martin, may kailangan ka bang sabihin sa akin? Isa, natukso lang ako. Sa teammate ko pa talaga. Sa lahat ng babae sa mundo. Gusto mo ako pahiyain sa buong PBI. Kano katagal niya na ako niloloko? May kaunting experience si Kylie sa pagsusulat ng script, lalo na at bahagi siya ng Batch 30 ng taunang free writing workshop ni National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee. Saan ba ako nagkulang? Ha? Alam ko, hindi ako perfect na asawa. I'm sorry for that. Pero deserve ko pa talaga to. Did I deserve this? Isa, hindi ko siya mahal. Okay, natukso lang ako. Pero ikaw yung mahal ko. Pangarap din niya na maging isang writer at director. Kaya naman may usapan na raw sila ng kanilang direktor na si Rico Gutierrez na bibigyan ng chance si Kylie na mag-direct ng eksena matapos ang matinding revelasyon. Paano na kaya ang sitwasyon ng Task Force Firewall? Lalo't isang ransomware attack sa ospital ang kailangan nilang solusyonan. Yan at iba pa abangan mamaya sa Task Force Firewall pagkatapos ng The Master Cutter. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz 7. Sinibak sa pwesto ang 4 na pulis sa San Rafael, Bulacan, kabilang ang kanilang hepe dahil sa sablay umunong operasyon. Bukod sa hindi nasunod na police operational procedure, mali pa ang kanilang inaresto. Nakatutok si June Veneracion. Napalabas sa kinakainang restaurant sa Baliwag, Bulacan ang isang negosyante nang sabihang may nakabangga umano sa nakaparada niyang sasakyan. Pero pagsilip niya at ng katrabaho sa sasakyan, nilapitan sila ng mga nagpakilalang pulis. Puwersahan nilang isinakay ang negosyante sa katabing kotse. Pumalag ang negosyante at humingi ng tulong sa mga tauhan ng resto, kaya napigilan ang pagsama sa kanya. Ayon sa reklamo ng negosyante sa isang police station, may isisilbing warrant ang mga pulis pero walang maipakita. Yun pala, napagkamalan lang ang aarestuhin sanang negosyante. Dahil sa sablay na operasyon, inalis sa pwesto ang 3 pulis na naka-assign sa San Rafael Municipal Police Station sa Bulacan. Sibak din sa pwesto ang kanilang hepe dahil sa command responsibility. They are now in hot water. They've been relieved of their posts. They were assigned to regional holding unit and facing administrative and criminal cases. Ayon sa hepe ng Philippine National Police o PNP, hindi nasunod ang police operational procedure sa ginawang operasyon. Meron ani na talagang aarestuhin ng mga pulis pero hindi pa masabi sa ngayon ng PNP kung sino at kung ano ang kaso. Kabilang din sa mga iniimbestigahang lapses ng mga pulis San Rafael ang hindi pa kikipag-coordinate sa Baliwag Police bago isagawa ang operasyon. Well, pagka mag-ooperate ka, you should be correct and or clear of your target. Meaning, yung subject nyo nang i-operate is alam na alam nyo at pinag-aralan nyo and therefore merong kakulangan yun sa intelligence work. Nagkamali po sila ng hinuhuli. And to compound that ay hindi po nila inireport yung nangyari na yan na nagkaroon po ng, di ba nagkaroon po ng konting commotion, hindi po nila inireport. They only reported it nung medyo nag-viral na after 12 hours. Hindi rin isinasara ng PNP ang posibilidad na hindi mistaken identity ang nangyari at baka bahagi ng modus ang ginawa ng mga pulis. It will be part of the investigation, no? Continuing investigation naman even after filing of case. Nakipag-coordinate ang National Police Commission sa biktima. Magpupuntaan nila ito sa kanilang opisina sa Lunes para magsampa ng reklamo laban sa mga pulis. Wala pang pahayag ang mga na-relieve na pulis. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa mismong gastos ng Organizing Committee ng 2019 Southeast Asian Games, naungkat din ang gastos sa sports complex sa New Clark City na ginamit noon.
Naniniwala ang isang dating senador na dapat maimbestigahan ulit ang issue na naputol dahil inabutan ng pandemya. Pero kung pakinabang lang naman, binisita yan ng GMA News para malaman kung nasasayang ba ang pasilidad na ginastusan ng mahigit 10 bilyong piso. Nakatutok si Marie Zumali. Nasa sentro muli ng kontrobersya ang New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac na ginamit ng i-host ng Pilipinas ang 30th Southeast Asian Games noong 2019. Kasunod yan ang anunsyo ni NBI Director Melvin Matibag na paiimbestigahan niya ang umano'y irregularidad sa naging gastos noong 2019 SEA Games. Sabi ngayon ni Matibag, ipapasabpi na niya sa Lunes ang Board of Directors ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Pero hindi raw kasama rito si nooy House Speaker at ngayon Senador Alan Peter Cayetano na chairman ng FISGOC noong 2019. Papasapuin na po natin si Ramon Susara, yung po yung chairman noong 2019. Yung iba pong incorporated, mga directors na nakalagay dito. Kasama rito po yung CFO nila, si Dexter Estacio at yung corporate secretary na si Lester Bensuceso. Pero lang akong na-notice dito, nakakapagtaka, nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, wala naman po yung pangalan niya rito. So ito po yung isang katanungan natin sa Monday, sa puwina natin itong sila Susara to explain what is the role of Senator Cayetano. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Cayetano at ng iba pang binanggit ni Matibag. Kanina sinabi rin ng Office of the Ombudsman na kanilang sisilipin ang files ng reklamo noon kaugnay ng New Clark City Sports Complex. Matatanda ang na-dismiss ang reklamo laban kay nooy BCDA Chairman at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Just this morning, I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Dizon. Taong 2018 nang itayo ang New Clark City Sports Complex na ginastusan na aabot sa 10 billion pesos. Ito pang athletic stadium and track na tinatayuan ko ay bahagi ng New Clark City Sports Complex na itinayo sa loob lamang ng 18 buwan. Sakto para sa pagdaos ng 30th Southeast Asian Games noong October 2019. Bukod sa athletic stadium na ito, meron ding aquatic center, athletes village at iba pang pasilidad. Bukod pa ang kontrobersyal na cauldron na ito na nagkakahalaga ng 45 million pesos na pinunan na noon ng mga senador. Ang mahiwaga at pinakamalaking kaldero sa buong mundo sa ating kasaysayan ng ating bansa. Naging pangamba rin noon kung paano magagamit ang mga pasilidad oras na magtapos ang 2019 SEA Games. The country may have been left with a gigantic white elephant in Central Luzon. Binalikan namin ang New Clark City Sports Complex na ganito ang itsura ngayon. Matatagpuan na ngayon dito ang National Academy of Sports. Ang mga pasilidad ginagamit ng kanilang student athletes para sa kanilang mga pagsasanay. Nito lang July 14 mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang pumunta rito sa New Clark City para bisitahin ang mga nagte-training ng mga student athletes. Gamit na gamit po ito ng student learners natin here in the academy for our students to be able to use these kinds of facilities that directly impacts the quality of their training. Every day po namin ito ginagamit, lalo po pag may competition po kami. It helps us to reach our dreams kasi it's a really nice facility po. Training this facility helped me qualify for Palarong Pambansa, and it also helped me qualify for the Junior Philippine National Team. Pero hindi biro ang gasto sa pag-operate at pag-maintain ng pasilidad. Noong 2022 at 2023 audit sa ahensya, inihayag ng COA na mas malaki ang ginagastos ng BCDA sa annual maintenance ng sports facilities kumpara sa kinikita nito. Noong 2022, gumastos ang BCDA ng lagpas 51 million pesos para sa operations at maintenance ng NCC. Dahil 39.8 million pesos lang ang adjusted rent income ng ahensya, lumabas na lugi ang BCDA ng 11.39 million pesos. Noong 2023 nalugi ang BCDA ng 5.77 million pesos. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng BCDA ukol dito.
Pero dati na nilang sinabi na nakapag-host sila ng iba't ibang mga events sa New Clark City Sports Complex. Patunay raw na thriving ang pasilidad at hindi isang white elephant. Sabi ni nooy Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon, nagsimula silang imbestigahan noon ang New Clark City Sports Complex pero hindi na natuloy dahil inabutan ng pandemic. Naniniwala siyang dapat ituloy ang investigasyon dito ngayon. We found that there seem to be a lot of anomalies. Pag may kaso sa ombudsman, within 10 years, you can still investigate. So they will have to open up because this involves billions. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. From housemate to house owner na si PBB Celebrity Collab Edition Big Winner Mika Salamanca. Ang ipinasilip sa ipinapatayo niyang dream house, ichichika ni Nelson Canlas. Kung natupad ang pangarap ni Mika Salamanca nang hirangin siyang kapuso big winner ng PBB Celebrity Collab Edition last year, isang big dream na naman ang maisa sa katuparan niya very soon. Bago pa man siya maging housemate, nangarap at sinimulan na niya ang pangarap niyang magkaroon ng sariling bahay. Sa kanyang vlog, isinare ng singer-actress ang update dito. Labas na lang yung interior niya tapos na kinukumpleto ko na lang yung mga gamit. May pa-house tour na nga si Mika kung saan ipinakita niya ang sala, kusina, mga kwarto, pati mga banyo. Ipinakita rin niya ang view sa labas ng kanyang mga bintana na tahimik at payapa. Yun naman kasi yung goal ko guys parang tahimik na buhay. It's my dream house po talaga. And actually, last year pa po siya Last year pa. So, ang tagal na ng house na to na hinihintay ko po. And then now, kasi po, feeling ko, pag po kasi dream house mo, ayaw mo siyang madaliin. And every time po kasi na nag-visit ako sa house, nagkakaroon po ako ng bagong idea. So ngayon po parang nakikita mo talaga yung bunga ng mga pinaghirapan mo. Nakakakilig! Sa isang bahagi pa ng vlog, may pa-cameo ang kapwa PBB housemate niyang si Will Ashley. Ay, dumating siya kasi may lakad kami mamaya. Pupunta kami ng concert. Kasama namin si Cyril. Sa pagtatapos ng kanyang home tour, grabe, habang tinitingnan ko to, para talagang papasalamat talaga ako sa Panginoon at saka sa inyong mga nanonood. Ang sarap lang makita ng parang nagbubunga yung mga pinaghihirapan mo. Dahil sa blessing na nakukuha niya after being one of the big winners of the first PBB collab, marami raw siyang natutunan, lalong-lalo na sa pagmamanage ng iba't ibang aspeto ng buhay niya. Mas naging madali kaya ang pagtupad ng kanyang dream home? Hindi naman po mas madali. Siguro mas nagiging practical lang po ako ngayon kung saan ko nalalagay yung pera. Now I'm older, I know where to put my money. Mas talagang ka sa pera mo. It's maturity. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Milyong-milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa Central Mail Exchange Terminal Center sa Pasay City. Ikinubli ang mga ito sa loob ng mga parcel na galing sa iba't ibang bansa. Nakatutok si Marisol Abduraman. Iba't ibang kulay at disenyo, kaya nakakaaliw tingnan. Pero ang mga yan, iligal na droga pala. Drugs yan, sir? Anong klase na? Na-intercept ito ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Terminal Center sa Pasay City. May nakapack pa bilang pagkain, pero nang buksan, marijuana kush pala. Merong gummies, at merong iba na itinago sa children's book. Meron din kunwaring mga laruan, pero nadiskubring ecstasy pala. May ilang parcel pang tinesting kanina, at nakita sa mga filler ng bag ang shabu na ito. Iba't ibang paraan ang ginawa para maitago itong mga illegal na droga, pero ang bago raw ngayon ayon sa mga otoridad ay ang pagkonsil sa mga shabu na galing India dito sa mga kahon ng mga bangged. Ayon sa Bureau of Customs, umabot sa 41 million pesos ang halaga ng mga nakuhang droga mula sa 39 na parcel galing sa iba't ibang lugar, gaya ng Amerika, Canada at iba't ibang bansa sa Europa. May mga pangalan daw ng consignee na karamihan daw ay may address sa Cavite. Malamang ito ay mga peke ng mga pangalan or fictitious names. Pipilitin pa rin ng PDEA na malaman ang punot dulo. Ika nga. Meron daw mga parcel na ng mga huling buwan pa ng 2025 dumating sa bansa pero hindi na kinuha. Marahil alam nila na nagka-problema sila at nahuli na nga. Pagtitiyak ng mga otoridad, hindi makakalusot sa kanila ang mga ganitong padala. Scanning yan, it undergoes very rigorous
scanning, as you have seen, we have capabilities of detecting these items. So no matter how the concealment was made. Pero bakit nga ba may nagpupusit pa? Malaking pera kasi ito eh. No? Susubok at susubok ang mga drug syndicates kung sakali makalusot. Kanina, itinurn over na sa PIDEA ang mga nasabing droga. Iti-turn over po natin to sa laboratory service and then po, maghintay po tayo sa court syempre. Tapos po, for distraction na po siya. Ini-schedule po, susunugin po tong mga to. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, planuhing mabuti ang inyong mga lakad ngayong weekend dahil posible ang pagulan. Bagaman mahina ang ihip, magdadala pa rin ang kaulapan ng southwest monsoon o yung habagat sa extreme northern Luzon. Posible rin ang localized thunderstorms kaya ugaliin ang pagdadala ng payong. Base sa datos ng Metro Weather, bukas pa lamang uulanin na ang malaking bahagi ng Luzon. Posible ang magtagal hanggang sa linggo. May tsansa ng malakas na ulan sa Ilocos Norte, Benguet, Zambales at Kalinga, kaya maging alerto po sa baha o pagguho ng lupa. Hapon naman ng Sabado, posibleng makaranas ng light to moderate rain sa ilang bahagi ng Mindanao. Madaragdagan pa ang mga lugar na posibleng ulanin sa linggo. May malalakas na ulan sa Zamboanga del Norte, Cotabato at Davao Oriental. Sa Visayas, sa linggo, mas mataas ang tsansa ng kalat-kalat na ulan. Dito naman sa Metro Manila, mahina hanggang katamtamang ulan ang aasahang bukas lalo po sa hapon. Posible rin ang ulan sa linggo. Samantala, update naman tayo sa binabantayan sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Humina at naging low pressure area na muli ang binabantayang bagyo. Ayon sa Pag-asa, wala ito magiging direktang epekto sa bansa pero patuloy pong tumutok sa updates. Nangangamba sa kanilang seguridad ang ilang mga motorcycle taxi rider kasunod ng mga insidente ng pagpatay at pang-hold up sa ilang kapwa rider. Naglatag na po ng dagdag safety protocols ang mga ride-hailing app para hindi na maulit ang insidente. At nakatutok si Tina Pangliban Perez. Marami ang nag-imbal sa sinapit ng motorcycle taxi rider na si Fabio Norbete Jr. na sinaksak ng ice pick at pinatay ng pasahero niya sa Caloocan. Tinangay pa ng suspect ang motor ng biktima. Nahuli ang suspect sa Malabon ng mga nakatira roon matapos mang-snatch naman ng cellphone. Naghahanap buhay lang po yung kapatid ko. Bakit kaya ang ginawa niya? Bago ang nangyari kay Norbete, binaril at pinatay rin ang kanyang pasahero, ang motorcycle taxi rider na si Renren de la Viga noong July 9. Tinangay rin ang kanyang motorsiklo ng suspect na nasa Cote, Calaunan. Mas kailangan siya ng mga anak niya, mami. Mas kailangan namin siya, ma'am. Opo, sana hindi na lang niya pinatay. Kinuha na lang niya lahat, ma'am, kung pera lang yung abol niya. Dahil sa nangyari sa dalawa, balot ng pangamba sa kanilang kaligtasan ang iba pang rider. Kaya may mga nagpapaskil na ng mensahe sa kanilang helmet na huwag silang saktan. Parang ayoko na nga bumiyahe ng panggabi. Ang kinikilatas ko yung customer, sir, kung siya galaw niya or kung ano ba yung gagawin niyang ano. Nakakatakot po kasi hindi mo po alam yung bababa mo kung madilim ba. Dasal na lang po kasi may dalawa din po ako anak eh. Nanawagan na rin ang grupo ng motorcycle riders. Bawa naman tayo. Bawa naman po sila sa rider. May pamilya yung tao, may anak. Papatayin mo, naghahanap buhay ng maayos. At ganun, lumabas lang ako para maghanap buhay eh. Yun na pala yung uling biyahe ko. Maliban sa paghikayat sa publiko na i-report sa 911 ang mga nasasaksihang krimen, tiniyak ng pulisya na paiigtingin ang pagpapatrolya pati na koordinasyon sa mga ride-hailing app. Kami po ay nakikinig, nakikita po namin kayo at gagawin po namin nandito po kami para sa inyo. Dahil naaalarma na rin sa mga nangyari, ang ilang motorcycle taxi company nakipagpulong naman sa One Rider Party List sa Kamara kanina. Sa ngayon, may kanya-kanyang safety protocols ang iba't ibang ride-hailing apps. Matapos ang pulong, nagkasundo sila na dapat meron silang sinusunod na standard. Kasama rito ang pagkakaroon ng passenger verification para masigurong ang nag-book ay ang aktual na pasahero. Kailangang gumamit ang pasahero ng government ID pag magre-rehistro sa ride-hailing app. Ito ay para makilala rin siya ng rider.
Para po in the same way na natatrace natin kung sino ang driver, nakikita rin po natin kung sino yung mga passengers na can be subject to masasamang loob o may criminal tendencies. We think this is a very minimum ask lang naman po. Napakadaling requirement lang naman po ito na maidagdag ang pag-verify ng ating mga pasahero. Napag-usapan din ang palitan ng impormasyon sa mga database ng iba't ibang ride-hailing apps para pag may naba na pasahero sa isang app, hindi na siya makakapag-book sa ibang app. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Bistado sa Daet, Camarines Norte ang iligal na pagmimina ng ginto. Huli ang 17 tauhan na gumagamit pa umano ng mercury at pampasabog na dinamita. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Armado ng search warrant, sinalakay ng NBI Environmental Crime Division ang isang iligal na minahan ng ginto sa Daet, Camarines Norte. Huli sa akto habang abala sa pagkatrabaho ang mga tauhan ng iligal na minahan na matagal na raw nag-ooperate kahit walang permit. May lalim daw na 200 meters ang minahan at may iba't ibang tunnel na raw na nagawa sa paghahanap ng ginto. Arestado ang 17 tauhan ng minahan. Kumpiskado naman ang 9 milyong pisong halaga ng heavy equipment at mga malajole na laki ng mga naprosesong ginto. Kinumpiska rin ang hawak na kemikal ng grupo na mercury at pampasabog na dinamita na walang permit. Delikado ito kasi kaya nire-regulate ng batas to kasi ang paggamit nito dapat ay marunong ang gumagamit sapagkat maaaring magdulot ng sakuna at pinsala at maaaring magdulot pa ng pagkamatay ng mga gumagamit dito kung wala itong paalam. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng mga naaresto. Kinasuhan na ng paglabag sa Philippine Mining Act ang mga inaresto at may-ari ng minahan. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Pumasok na nga ng walang paalam sa isang bahay, naaktuhan pang nakikiligo roon ang isang lalaki sa Tarlac City. Nakatutok si Sandy Salvacio mula sa GMA Regional TV. Walang saplot na naliligo sa isang bahay sa Barangay San Vicente, Tarlac City ang lalaking ito nang abutan ng pulisya pasado alas 5 ng umaga nitong Martes. Ang lalaki hindi nakatira sa bahay. Nabulabog ang mga tunay na nakatira sa bahay kaya nagpasaklolo sa mga otoridad. Hindi po nila napansin. Nakita na po nila sa loob ng banyo kaya humingi po ng assistance yung may bahay sa barangay at sa PNP. Wala naman daw na walang gamit sa bahay. Sa investigasyon ng pulisya, hinihinalang may kapansanan sa pag-iisip ang lalaki. Ganito rin daw ang sinasabi ng ilang nakakakilala sa kanya. Dahil dito, hindi na nagsampa ng reklamo ang mga may-ari ng bahay kaugnay sa insidente. Ngunit kinabukasan, July 15, muling inaresto ng mga pulis ang parehong lalaki na inireklamo naman sa umunoy panghihipo sa isang minor de edad na babaeng estudyante. Bali may sinundan po siya mga estudyante, ma'am, na naglalakad pa uwi po. Mga ilang minuto po, ma'am. Binilisan po ng mga estudyante naglalakad. Tapos nandun na po siya sa bahay. Niyakap po siya mahigpit. Tapos hinawakan po yung buttocks niya po. Nasa kustudiyan ng Tarlac City Police ang lalaki at nahaharap sa kaukulang reklamo. Wala pa siyang pahayag at mga kaanak nito. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, Nakatutok, 24 Oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Di na makatulog, di makatulog, di pa makakain. Queens indeed! Sa pangmalakasang vocal harmonization, brought to you by Queendom Girls na sina Jessica Villarubin, Hannah Presillas, Arbel de la Cruz at Thea Ashley. Ang nakaka-wow na performance katuwaan lang daw ng girls. Good vibes ang kulitan off-cam ng cast ng Code Grey. Sina Alden Richards, Faith De Silva, Andrea Torres, Christopher Martin at John Lucas suot-suot ang kanilang scrubs na gumaganap sa upcoming medical drama series ng GMA. Caprice meets Yumi, yan ang unexpected collab ng girls na sumayaw pa sa hit song ng Yumi na Ikaw Ang Dahilan. Dito pa ng fans, may new member na ba ang Yumi? Kailan din daw kaya ang crossover ng You're My Favorite song sa Born to Shine? Patay ang isang lalaki matapos barilin sa harap ng paaralan sa Teresa sa Rizal. Ang
itinuturong suspect, gwardiya sa naturang paaralan na nakaalitan umano ng biktima dahil sa pagsundo ng anak. Nakatutok si Bam Alegre. Magdamag na bantay sarado ng mga barangay tanod ang paaralang ito sa barangay Prinsa Teresa Rizal matapos ang pamamaril rito pasado alas 4 ng hapon kahapon. Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin sa ulo ng isang gunman na agad tumakas sa crime scene. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang biktima, isang 30-year-old na foreman sa construction site. Sa isang viral video, kita ang nakahandusay na katawan ng biktima habang balisa ang kanyang partner sa tabi. Karga ang kanilang sanggol na anak. Sa ating likuran, ito mismo yung pinangyarihan ng krimen. At dahil dito, para sa araw ng Biyernes, nag-shift muna yung pasok ng mga mag-aaral sa modular learning. Sa magdamag naman, nakabantay ang mga otoridad. May tumawag sa amin na meron nga daw na baril dito sa harap ng school, sa gate. At agad kaming nagresponde kasama ang aming kapitan at mga kagawad at lalo na ang mga tanod. Ang ginawa nila, na-disperse yung mga tao at lalo na yung mga bata na nagkaroon ng trauma. Nasaksihan ng isang empleyado ng paaralan ang pangyayari. Aba, talagang nanginginig po ang aking katawan rin. Kahit po ako may malaking gantong kungkoy. Pero iba po talaga pagkataon talaga. Ng personal mong nakita. Wala po akong alam at kung nga po ako panggabi. Hindi ko po alam ang kanila kung sila may hidwaan man o nagkaanuhan. Pangkaraniwan po naman kasi sa ganyan. Nagtatalo sa mga ano po ng principal namin. Yung pong mga nayano ng principal namin na ang ano po sa amin ng principal, hindi na po pwedeng pumasok ang magulang. Hanggang dyan lang po sa gate. Siguro po, sinita nung kasama kong gwardiya. Hindi po nagustuhan siguro nung biktima. Siguro nagkaroon po sa konting pagtatalo. Ayon sa kapatid ng biktima, security guard sa paaralan ng suspect sa pamamaril. Nagkaroon ng alita noong mga nakaraang araw ang kapatid niya at ang gwardiya dahil bawal daw pumasok ang mga magulang sa school. Pero hindi nila maintindihan kasi nagkaayos na raw ang dalawa. Pero biglang ginantihan pa rin daw ng gwardiya ang kanyang kapatid. Yung pangyayari po ngayon, nung una po, as in kwinilyon po yung una yung kapatid ko. Kwinilyuhan niya nung gwardiya. Yun din po yung bumaril yung suspect ngayon din. Eh di parang naging okay po, pasensya. Kasi yung hindi naman po na yung nagsalubong yung pares ng init ng ulo nila o parang nagpasensyahan sila. Parang tinrider siya eh. Yun na po nangyari doon eh. Kumbaga kanina pong hapon, susundin niya yung anak niyang babae. Pangalawa, susundin niya. Habang kalong-kalong yung bata, nilalaro-laro ng kapatid ko yung bata. Balit binaril siya dito sa kaban ng kanan eh. Hustisya ang panawagan niya para sa pinaslang na kapatid na may naulilang 3 anak. Kami po nakikiusap sa mga hepe ng pulisya dito po sa ng Teresa. Sana po mahuli, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko po. Kasi hindi niya deserve na mamatay ngayon eh. Kasi marami pa siyang plano sa amin, magkakapatid at sa mga pamilya niya. Lalong-lalo na sa mga anak niya. Tatlo po ang anak niya. Ayon sa pulisya, nagpapatuloy ang hot pursuit para sa suspect, pati ang investigasyon sa nangyaring krimen. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Binansag ang lugar ng matatapang pero at home si Rudo Madrid sa Tondo, Maynila na main setting ng upcoming action series niyang Hari ng Tondo. Sa kabilang araw ng mga intense na eksena, pantanggal ng pagod ang masayang pakikisama sa mga taga-Tondo. Makichika kay Nelson Canlas. Puno ng aksyon at bakbakan sa bilibid. Ramdam ang intense action sa upcoming action drama series na Hari ng Tondo base sa ilang video at larawan na ibinahagi sa IG ni Ruru Madrid. Pagod is real daw para kay Ruru lalo't matinding effort ang kanyang ibinibigay. Pero malaking bagay daw ang pakikisama ng mga taga-Tondo to ease the stresses of a usual taping day. At home na nga raw siya sa Tondo kung saan nagiging close na siya sa mga residente doon. Siyempre kailangan na i-entertain po lahat ng mga taong nandun dahil kami po yung kumbaga kami po yung bisita eh. Every time na may pinupuntahan kaming lugar sa Tondo, para bang welcome na welcome kami. So hanggat sa maliliit na mga bagay na pwede kaming tumulong sa kanila, like for example si nanay na laging may nilalabas na mga tinda. Tapos ginagawa ko, pinapakiyaw ko yung mga tinda niya, tapos pamimigay ko sa set. Kasi parang in that way,
kahit papaano nakakatulong tayo sa mga nandun na residente na kumbaga naiistorbo natin. Matindi rin ang mga eksena ni Rocco Nacino na gaganap bilang kontrabida ng serye. At para maging mas makatotohanan ang kanyang pagganap, stay away muna siya sa pakikisama sa mga kaibigan niya sa set. Nagtatry ako ng something different since ine-enjoy ko yung pagiging kontrabida, na ilalaro ko yung characters. Sabi ko, try ko nga na medyo i-distance yung sarili ko sa kanila. Baka mailabas yan sa characters. Kaibigan mo naman? Naman. Nasabihan din. Kaya alam naman nila. Makulit kasi ako eh. Since, lalo na kapag kaibigan ko, makulit ako. Talagang lalaruin ko yung time na meron tayo, makipagkwentuhan tayo. Baka lang mawala yung essence ng ano. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Tinanggi ng ilang pamilya ng nawawalang mga sabungero na nagpapabayad sila kapalit ng hindi pagdalo sa mga pagdinig. Nagsumiti sila ng kontra salaysay sa Department of Justice kung saan itinanggi nila ang alegasyong yan ng iba pang pamilya ng mga nawawala. Gate nila, tuloy pa rin ang paglaban nila sa kaso at hindi sila nagpapabayad para iatras ito. Nitong Mayo, nagsampa ng reklamong obstruction of justice ang isa sa mga kaanak ng nawawala laban sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz at 3 iba pa. Paratang niya, nakakatanggap daw ang ibang pamilya ng 20 hanggang 40,000 piso kada buwan. Ramdam na ramdam ang Kapuso Network sa amang panig ng mundo at sa anumang platform. Nagtala rin ang GMA Network ng mas mataas na revenue at earning sa ika-75 anibersaryo nito noong nakaraang taon. At nakatutok si Bernadette Reyes. Mas mataas na revenue at earnings ang iniulat ng GMA Network noong 2025, ang ika-75 anibersaryo ng network habang patuloy na namamayagpag Mapa TV, radio, film at digital platform. Ito ang ibinalita ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. sa annual stockholders meeting kanina. We retained our position as the dominant TV broadcast network in the country once again. The year 2025 was a milestone year as the network marked its 75th anniversary, celebrating decades of service to millions of Filipinos across generations while braving challenges and change. Nitong 2025, tumaas ng 3% ang net consolidated revenue at nagtala ng 6.39% increase sa consolidated net income na naging 2.197 billion pesos. Noong 2025, nanguna ang GMA sa People Ratings at People Audience Shares sa Nielsen National Urban Television Audience Measurement o NUTAM. Maging sa Total Philippines Ratings, Philippine National Television Audience Measurement o FinTam. 27 sa 30 top programs ng 2025 NUTAM at FinTam People Ratings ay mula sa GMA sa pangunguna ng Kapuso mo Jessica Soho. 18 sa 25 top news, public affairs and public service programs ang mula sa GMA. Sa pangunguna pa rin ng Kapuso mo Jessica Soho, 24 oras at 24 oras weekend. Nangunguna rin ang GMA Radio Group. Number 1 sa Mega Manila ang Super Radio DCBB at DWLS-FM. Nanguna rin ang mga local radio stations. Binida rin ni Duavit ang patuloy na pagpapalawak at pagpapalakas ng digital presence ng GMA. As audiences turn to digital platforms for information and entertainment, so do we continue to increase and strengthen our digital presence. Sa buong 2025, nanguna ang GMA sa lahat ng media at entertainment companies sa Southeast Asia at sa Pilipinas base sa Tubular Labs Leaderboard, bata ito sa aggregate views sa iba't ibang social media platforms. Dahil sa double-digit growth sa iba't ibang major social media platforms ng GMA, pati ang malakas na performance ng GMAnetwork.com at GMA News Online, nagkaroon ng 13% increase sa online digital advertising revenues ang GMA.
Patuloy rin ang pagpapalakas ng GMA ng pagpoproduce ng pelikula sa pamamagitan ng GMA Pictures. Kasunod ng pagpapalabas ng mga pelikula sa mga sinihan, film festival at streaming platforms, nakatakdang ipalabas ngayong 2026 ang isang epic drama at 2 pelikula mula sa mga nasa likod ng matagumpay na pelikulang Green Bones. We will continue to evolve, innovate, and strengthen our presence across every platform, driven by our commitment to excellence and our aspiration to better serve our audiences and stakeholders. Inihalal din sa stockholders meeting ang 2 bagong independent directors sa GMA Network Board, sina retired Supreme Court Chief Justice Reynato S. Puno at isa sa mga pinagkakatiwalaang investment banking executives na si Enrico S. Cruz. Nagpasalamat si Duavit sa shareholders, advertisers, partners at kapuso audience sa patuloy nilang pagsuporta sa GMA. Through and because of you, GMA will remain steadfast in its commitment to serbisyong totoo and to remaining forever one with the Filipino. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sumasailalim na sa fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman ang ilang kongresista na idinadawit sa maanomalya umanong flood control projects. Kabilang dyan si dating House Speaker Martin Romualdez, na posible raw irekomenda na pakasuhan ng plunder. Nakatutok si Joseph Moro. Mahiya naman kayo. Mag-iisang taon na magbabala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga mambabatas sa pakikialam sa budget na napupunta lamang sa mga maanumalyang flood control projects. Aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagamat umuusa daw hindi mabilis ang pag-iimbestiga at paghahain ng mga kaso kaugnay ng mga flood control project. Ang kalaban namin dito, the people with who have the best lawyers money can buy. Sa ngayon, bukod sa mga kasong plunder na naisampa na nila sa Sandigan Bayan laban sa 2 senador na sina Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada, may ilang mga kongresista na sumasailalim na sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kasama na dyan si dating House Speaker Martin Romualdez na malapit na raw maitawid sa preliminary investigation. Sa preliminary investigation, pag-aaralan ng Ombudsman kung may sapat na basehan para idiretso ang kaso laban sa isang tao sa korte. Plunder ang posible makaharap na kaso ni Romualdez pero tumanggi muna si Remulla na sabihin kung ano ang mga ebidensya na basehan nito. Naano nang iginiit ng kampo ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa pagmamanipula umano ng budget at wala rin daw nag-ugnay sa dating speaker sa pagpaplano, procurement, implementasyon o paglabas ng pondo para sa anumang ghost project. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. Sabihin ko sa inyo yan. Ako, aminado ako dyan. Walang madali dito sa ginagawa namin. Ilang abogado ba hinari nila dyan? Kulang 100 abogado yan na nagtatrabaho sa kanila. Before and after yan, ha? Nasa fact-finding naman ang 3 kongresista na kontraktor din tulad ni Tarlac 2nd District Representative Maria Cristina Angeles, dating Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales at Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola. Papunta naman sa preliminary investigation sina Oswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Nasa fact-finding din ang kina Senador Francis Escudero at Senador Joel Villanueva, pati si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana. Patuloy rin umunong iniimbestigahan ukol dito si dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Batid daw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na marami nang naiinip at naghahanap ng malalaking isda na kakasuhan. Pero sabi ni Remulla, sistema ng batas natin yan eh. And kahit nasabihin mo sa akin, bilisan mo yan, pag hindi kompleto yan, hindi ko file yan. Hindi pwedeng fa-file mo, we-weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo ng panindigan. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Pinagsisikapan po naming makuha ang panig ng mga pinangalanan ni Ombudsman Remulla. Ika nga,
Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang panalangin sinabayan ng pagsisikap at pag-aaral ng mabuti. Kombo, patungong tagumpay ng 18 taong gulang na estudyante mula sa La Union. Mga kapuso, hindi lang kasi simpleng scholarship abroad ang kanyang natanggap, kundi full scholarship sa isang prestiyosong universidad. Kung paano niya nakamit ang inakalang suntok sa buwan na pangarap, alamin sa pagtutok ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Dream come true para sa 18 anyos na estudyanteng si Rhea Soho mula sa Cabala Union ang makatanggap ng full-ride scholarship sa Harvard University. Nagsimula raw ang kanyang journey to Harvard nung nasa Oklahoma siya para sa 5-week summer science program. Hinikayat daw siya ng kanyang mga nakasama sa research na mag-apply ng scholarship abroad at makalipas ng ilang buwang paghihintay, nakatanggap siya ng magandang balita. Nung day before nung admission decisions, nandun po ako sa church, nagpe-pray po ako na, Lord, bigyan niyo na po sa akin to. Nung nakita ko yung sa Harvard, parang sumisigaw ako, oh my God, ganun. Tapos sinabi ko na po sa friends ko and sa family ko. Nakatulong din daw sa kanya ang paglalaro ng isang mobile game. Nagsimula siyang maglaro nito nung pandemya. Yun yung ginagamit ko every time na may free time ako. Naglalaro lang po ako para, break from my ACADS, ganun. Tapos nalagay ko rin po siya sa ilang essays ko sa applications ko. And I think it added personality naman to my application. Very proud ang mga kaanak ni Rhea sa kanyang nakamit na scholarship. Very proud ako at natupad yung mga pangarap niya. Dahil nung maliit pa sila, tinatanong ko, where do you want to go in college? I want to go to Harvard. Proud na proud ako sa apo ko, ma'am. Kasi masubukan niyang mag-aral sa Harvard. Tapos support naman kami sa kanya. Cellphone technician ng ama ni Rhea. Ulila naman siya sa ina. Ang akala niyang suntok sa buwan na pangarap, posible raw pala. Basta't may pagsisikap, determinasyon at pananalig sa Panginoon. Double major in chemistry and economics ang kursong kukunin ni Rhea sa Harvard. Lilipad siya pa Amerika sa susunod na buwan. Mula sa GMA Regional TV, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Alam mo ba, you're my favorite song. Nagdagdag ng lines. Love. Kumasa na rin sa latest TikTok trend ang cast ng You're My Favorite Song. Damang-dama ng netizens ang supportive, disappointed at sarcastic emotions nila. Pero pagdating sa flirty way, aba, grabe ang pagpapakilig ni Hit Hornales at Clifford. Busy as a bee si Khalil Ramos na present sa launch ng isang food magazine sa Quezon City. Abala rin si Khalil sa upcoming series na Honor Thy Mother at pelikulang Saving Cherry kasama si Barbie Fortesa. Very cute ang atake ng playdate ni Sienna Stevens at Zia Dantes. From painting to baking, magkasama ang dalawang girls at present din si Daddy Ding Dong Dantes. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Happy weekend, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.